83-point performance ni Adebayo nagtakda ng record sa Miami. Lakers matibay kahit kulang sa star players. Pinabagsak ang Timberwolves at Warriors nag-viral ang backpass. Showtime si Spencer at GP2. Nagkaroon si Bam Adebayo ng isang araw na hinding-hindi malilimutan na may kabuuang puntos na pangalawa lamang kay Wilt Chamberlain sa talaan ng record ng NBA. Umiskor si Adebayo ng 83 points at nagtakda ng mga record ng liga para sa pinakamaraming free throws na naipasok at attempt sa isang laro para sa Miami Heat sa kanilang panalo laban sa Washington Wizards. Isang ganap na surreal na araw, sabi ng coach ng Heat na si Eric Spoelstra. Nagsimula si Adebayo ng malakas sa 31 points sa unang quarter at hindi na huminto. Umabot siya sa 43 points sa halftime at 62 points sa pagtatapos ng third quarter. Pagdating ng fourth quarter, patuloy pa ring nadagdagan ang kanyang mga milestone kahit na hinaharap niya ang double team, triple team at minsan ay tila quadruple team mula sa depensa ng Wizards na patuloy siyang pinapunta sa free throw line. Ang kanyang huling stats ay 20 of 43 mula sa field, 36 of 43 sa free throw at 7 of 22 sa 3-point range. Ito ay isang stat line na halos walang katulad sa kasaysayan ng NBA at isang araw na hindi malilimutan para kay Adebayo. Napaiyak siya habang niyayakap ang kanyang ina na si Marilyn Blount bago umalis sa court matapos ang laro. Sa social media, nagbiro ang kanyang nobya na si A'ja Wilson, 4-time WNBA MVP. Wala na pala akong may pinakamataas na career high sa bahay, pero kahit papaano may bagong target na akong habulin. Ang dunk ni Adebayo na may 22 seconds na lang sa third quarter ang nagbigay sa kanya ng 62 points na lumampas sa record ng Heat na 61 points sa isang laro na itinakda ni LeBron James noong March 3, 2014. Ang dating pinakamataas na puntos sa NBA ngayong season ay 56 na ginawa ni Nikola Jokic para sa Denver laban sa Minnesota Timberwolves noong araw ng Christmas. Ang huling player na umabot sa 62 points sa loob ng tatlong quarter ay isa sa mga basketball hero ni Adebayo, si Kobe Bryant, na nakagawa nito para sa Los Angeles Lakers laban sa Toronto Raptors noong January 22, 2026. Kalaunan, nalampasan din ni Adebayo ang 81-point career best ni Bryant sa isang laro na naging pangalawang pinakamataas na scoring game sa kasaysayan ng NBA sa loob ng 2 dekada. Sa katunayan, kalahati pa lang ng laro ay nabasag na ni Adebayo ang sarili niyang career high. Umiskor siya ng 31 points sa unang quarter laban sa Wizards na nagbasag ng record ng Heat para sa pinakamaraming puntos sa isang quarter. Natapos niya ang first half na may 43 points, isang team record para sa anumang half at 2 puntos na mas mataas kaysa dati niyang career high na 41 points na ginawa niya noong January 23, 2021 laban sa Brooklyn Nets. Nakapagtala si Adebayo ng bagong record para sa Heat sa pinakamaraming puntos sa first half matapos lampasan ang dati niyang season high na 32. Nagtala rin siya ng isa sa pinakamataas na scoring quarter sa NBA na huling nagawa ni Karl Anthony Towns noong Minnesota Timberwolves laban sa San Antonio Spurs game on March 14, 2022. Sa nakalipas na 30 taon, kakaunti lamang ang players na nakaabot ng 31 plus points sa isang quarter. Ang dating Heat record sa first quarter ay hawak ni LeBron James na 25 points noong 2014. Ang NBA record sa pinakamaraming puntos sa first half ay 53 na hawak ni na David Thompson at George Gervin mula pa noong 1978. Sa sumunod na balita naman, pagkatapos ng isa sa kanilang pinakamagandang panalo ngayong season laban sa New York Knicks, hinarap ng Los Angeles Lakers ang isa pang mahirap na laban ngayong araw nang makalaban nila ang Minnesota Timberwolves sa Crypto Arena. Bago magsimula ang laro, nakatanggap ng hindi magandang balita ang Lakers dahil hindi makakalaro sina LeBron James, Jackson Hayes at Maxi Kleber. Dahil dito kulang ang team sa kanilang front court. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang dahil nagpakita sila ng napakahusay na performance sa second half ng laro at nanalo upang umangat sa record na 40-25 ngayong season. Hindi maganda ang simula para sa dalawang team lalo na sa LA dahil halos 5 minuto bago sila nakapuntos. Sa parehong oras, 5 puntos lang din ang naitala ng Wolves kaya mabilis na nakalamang ang Lakers nang makahanap sila ng kaunting ritmo sa opensa.
Nakapasok si Luka Doncic ng ilang shots sa unang quarter, ngunit karamihan sa mga pagkakataon ay hindi siya makapuntos, katulad ng halos lahat ng players. Nakapuntos si Ayo Dosunmu ng mid-range jumper bago tumunog ang buzzer sa unang quarter, kaya nagkaroon ng 5 kalamangan ang Minnesota. Habang nahihirapan ang iba, naging mas agresibo si DeAndre Ayton. Kinuha niya halos lahat ng rebound at nakagawa ng 3 dunk sa unang bahagi ng second quarter. Sumagot naman si Donte DiVincenzo ng 2 3-pointer upang manatiling leading ang kanyang team. Nahuli ang Lakers matapos ma-miss ang kanilang unang 15 3-point attempts, ngunit bumawi sila nang magsimulang makapuntos si Doncic. Naitay ang laro sa 45 bago matapos ang first half matapos ang 3-pointer ni Hachimura. Sa third quarter, kahit nabangga ni DiVincenzo si Doncic, nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro at nakapuntos ng sunod-sunod. Uminit naman si Reeves na gumawa ng 3-point play at 4-point play na nagpalaki ng lead ng Lakers hanggang 15 points bago ang fourth quarter. Sa huling yugto, nagpatuloy ang malakas na opensa ng Lakers, lalo na si Reeves, kaya hindi na nakahabol ang Minnesota at nakuha ng Lakers ang panalo. Susunod na haharapin ng Lakers ang Chicago Bulls ngayong Biyernes at pagkatapos ay ang Denver Nuggets sa Linggo. Sa huling balita, sabik ang Golden State na makabalik si Stephen Curry upang makatulong matapos ang hindi inaasahang pagkatalo laban sa Chicago Bulls at Utah Jazz na naglagay sa kanila sa ilalim ng point 500 mula noong December 20. Kahit na mahusay ang ipinakita ng mga bench player tulad ni Porzingis, Cryer, Santos at Pat Spencer, nahihirapan pa rin sila na maglaro tulad ng isang team na playoff ready. Partikular na si Porzingis ay nagpakita ng potensyal sa kanyang 17 points at makabuluhang oras sa court sa kanyang pangalawang laro sa loob ng 4 na araw na nagpapakita na maaari niyang palakasin ang depensa at opensa ng team kung mananatiling malusog hanggang sa natitirang bahagi ng season. Nakakatulong ang lalim ng team ngunit nakasalalay ang pag-asa sa playoffs sa pagbabalik ni Curry at patuloy na kalusugan ni Porzingis. Kahit siya ang pinakamaliit sa roster ng Warriors na may taas na 6 foot, nakuha ni Cryer ang tiwala ng team sa pamamagitan ng sipag, tapang at clutch na laro. Bilang rookie sa two-way contract, nakagawa siya ng 17 points, kabilang ang mahahalagang 3-pointer, nagbigay ng assists, rebounds at matinding depensa sa loob ng 21 minutes at naging malaking bahagi ng 21-4 run sa third quarter na nagbigay ng simula ng comeback. Umaasa si Coach Steve Kerr sa kanya sa mga kritikal na sandali at ang kanyang bulldog attitude ay mahalaga para sa team na kulang sa mga players dahil sa injury. Nahihirapan ang Warriors sa first half na may magulo na depensa at walang direksyon na opensa, kaya natalo sila ng 57-51 laban sa mababang ranggo na Chicago Bulls sa halftime. Bagamat kamakailan ay natalo sa Sacramento, mas pinakita ng Bulls ang kanilang husay sa laro sa pamamagitan ng mahusay na opensa at passes na ipinakita ang kahinaan ng Golden State. The Warriors are getting the paint much more. Look at this press. Taking away from Giddey. Pat Spencer to GP. Catching Giddey off guard. Quick double team there. And he caught